Anong sabi niya? Sin is Lawlessness. lawlessness. Ayan. So sin is ano bang ibig sabihin ng lawlessness? Ano kayang ibig sabihin? Okay? Paglabag sa kautusan. Paglabag. Kasi ang kwan kasi ipinaliwanag doon sa first phrase. Sabi niya, everyone who sins breaks the law. Kasi ang lawlessness ibig sabihin ay breaking the law. Okay? So if you break the law, you committed sin. Ano? Okay. Ngayon, dito naman sa Romans 3:23. Ayan, karamihan siguro ay memorize. Sino bang naka-memorize sa atin ang Romans 3:23? Meron ba? Ang lahat ay nagkasala. Okay. For all have sinned and fall short of the glory of God. Okay. Sino ang nagkasala? Lahat po tayo. Lahat. Ano? So walang exempted, 'di ba? Wala. Lahat daw ay nagkasala. Bakit? We all We're sinners because we are not perfect. Yeah, because we are not perfect. Kasi at dahil hindi tayo perfect, we fall short of the glory of God. Ano bang ibig sabihin ng fall short? Ano? Hindi natin kayang Hindi po tayo naging karapat-dapat. hindi tayo karapat-dapat, hindi kayang abutin, yung glory of God talaga. Fall short nga eh. We are fall short. Parang ito kasi parang ini-imagine natin yung alam niyo yung archer, yung magaling magpana. At yeah. So imagine ninyo yung target. Yung target pagkatapos papanain natin yung target. 'Di ba meron yung nasa gitna ng target. Okay? 'Yun ang aim natin. 'Yun ang goal. Okay? Sino sa inyo ang makakatama sa nasa gitna, yung bullseye? Kaya natin? Hindi ko kaya, lalo na nanginginig ang aking Oo. Pero kung expert tayo, siguro kaya natin i-bullseye, Kailangan practice na practice. Practice. Okay, ngayon, halimbawa, yung target 1 mile away from you. Kaya nyo? Kailangan Kung ganun ang kalayo, kaya nyong abutin yon? Kaya nyong i-target yung bullseye? Kailangan. Ano? Hindi kaya. Hindi kaya. Bakit hindi kaya? Lalo pag walang kasama. Walang. Oo, at saka imagine nyo yung 1 mile, kaya bang abutin ng pana yon? Hindi po. Hindi kahit gaano kagaling, yung 1 milya hindi kayang abutin. Kaya hindi natin matatarget yung bullseye. Ganun daw ang kasalanan. Okay, kasi ang bullseye ng Panginoon na kailangang i-target natin yung moral standard ng Panginoon. Okay? So kaya ba nating abutin yung moral standard ng Panginoon? Yung kanyang kabanalan, halimbawa, kaya nating abutin yon? Hindi po kasi tao lang tayo eh. Hindi natin kaya kasi tao tayo. Okay? Kasi ang standard ng Panginoon, like for example, 100% holy siya. Okay, ngayon tayo kaya, ilang percent kaya tayo? Nasa atin ang Panginoon eh. Oo. Kaya nga kung i-compare natin yung holiness ng tao at saka yung holiness ng Diyos, hindi natin kayang abutin. Hindi natin kaya. Hindi kaya kasi 100% ang Panginoon. Yeah. Okay? Ngayon kahit halimbawa
Ewan ko kung meron, kung maka 50% siguro, kaya natin? Hindi rin. O mga 60%. Ha? Hindi rin, ano? Hindi natin kayang abutin. Kasi 100% ang gusto ng Panginoon eh. Kaya nga, ano? Kaya lahat ng tao nagkasala. Kasi hindi kayang abutin ang kabanalan ng Diyos. Okay? So naintindihan nyo yon? We fall short. Kaya nga yun nga ang bad news na sinasabi natin. In order to appreciate the good news, we need to know the bad news first. Dapat malaman natin yung bad news. At yung bad news, lahat ng tao ay nagkasala at hindi kayang abutin ang kabanalan ng Diyos. Okay? Okay. So ang explanation dito sa outline natin, sin is anything that goes against God's will, against the law of God, and against the nature of God. So sin, ang kasalanan, it's not just committing bad acts. It is a condition of the heart that separates human from God. And nobody is exempted. Nobody is exempted. Kaya sin is a disobedience to God. Sin is missing the mark of God's standard. Gaya ng illustration natin kanina, yung pana, hindi natin kayang i-bullseye yung target. Okay? Sin is a rebellion against God and His command. Okay? Kaya nasa puso yun eh. Nasa puso yun. At ang puso natin by nature, rebellious. Rebellious. At ipapaliwanag natin mamaya kung bakit. Okay? Ngayon, pupunta tayo dito sa types of sins. Types of sin. Okay? So, merong dalawang nailagay dito na types of sin. Una, itong tinatawag na original sin. Siguro nagtataka tayo, Naniniwala ba tayo sa original sin? Narinig ko, Katoliko pa ako. Oo, yun. Kasi yun ang paborito nilang doktrina, yung original sin. Okay? Ngayon, itong original sin, ginamit ko ito to describe yung kasalanan, yung kasalanan ni Adan at Eva. Ayan. Ano ba yung minana natin? Okay? Kaya ginamit ko itong original sin. And I'd like to explain it. Yung kasalanan na ginawa ni Adan at Eva, sabi ng dating pananampalataya natin, yun daw minana. Yun ang tinatawag nilang original sin. Yeah. Okay, or inherited sin. Kasi minana yung kasalanan ni Adan at Eva. Okay? So tayo, hindi tayo naniniwala doon kasi namamana ba ang kasalanan? Hindi. Okay? Meron ba tayong patunay? Kasalanan mo, parusa sa iyo. Ikaw. Okay, yeah. Hindi namamana ang kasalanan. Maliwanag yun sa Ezekiel chapter 18. Meron tayong separate na lesson doon na tatalakayin natin. We are going to study separately, exclusively this topic about original sin. Okay? But I like to use this kasi tama sana ang original sin pero yung concept kasi, the concept of the Roman Catholic Church is not right. For me, original sin is not the sinful nature this is the sinful nature, I should say. It is not the sin that was committed by Adam and Eve. Pero meron tayong minana rin eh. Ano 'yon? Ano yung minana natin? So ang minana natin hindi yung kasalanan, It was not the sin, but it is the, alam nyo kung ano? Ano yung the result
Okay? The result of sin. Yung tinatawag na consequence. The consequence of sin. Na nung nagkasala sina Adan at Eva, apektado tayo. Ha? Apektado tayo doon. That's why yun ang minana natin, yung result. Yung consequence. Ano? Yan. Okay, pero yung kasalanan, kung ano yung kasalanan ni Adan at Eva, kasalanan nila. Ha? Okay, kasalanan nila 'yon. Kaya nga doon sa Ezekiel kung sino yung kumagat ng maasim na bunga, siya ang nalilino. Sabi niya, alam niyo yung nalilino. Oo, yun. Pag kumain ka ng pariya, ampalaya sa Ilocano. Pag kumain ka ng ampalaya, mapait, ano? Pero ikaw na kumain, ikaw lang ang napaitan. Ako na hindi kumain. Hindi mapait. Hindi. Ikaw lang. Kaya ibig sabihin, in other words, ano? Ayan. In other words, kung sino ang nagkasala, siya ang may kasalanan. Meron nga tayong kasabihan na yung kasalanan ni Pedro, hindi si Juan ang nagkasala. Okay? Pero ano yung minana natin? Yung original. The original sin is not the sin itself, but the consequence of sin. Ayan, yon yung original sin, ano? The consequence of sin. So because of that, all humans are born with a tendency and desire to sin. Okay, kaya nga nagkakasala tayo. Ano? Because we were corrupted. Our hearts were corrupted. Kung hindi nagkasala si Adan at si Eva, ay di mo mamamatay. Oo, wala. Ano? Yun, kaya nga, yun ang minana natin. Ano? Tayo nagkakasala at tayo ay namamatay. Yeah. Yan. So because of the sin that was committed by Adam and Eve. Okay, yon. Okay, kaya tayo ay nagkakasala ngayon. Dahil sa kasalanan na yon. Kasalanan ni Eva. Okay, ngayon, ikalawa, aside from original sin, there is what we call personal sin. Yung personal naman. What is this personal sin? Merong dalawa na nailagay dito. Alam nyo kung ano yon? Una, Sin of omission. sin of omission. Ikalawa, ano yung ikalawa? Sin of commission. So what's the difference? What's the difference between sin of omission and sin of commission? Commission. Ano? Yung omission. Yung salitang omission. Ano? Omit. Ina-omit. Na-omit. Ibig sabihin, hindi mo ginawa. Ano? Hindi mo ginawa. You omitted. Yan. Hindi mo ginawa. Bakit? Ano bang kasalanan na hindi mo ginawa? Akala ko, ang kasalanan yung bagay na ginawa mo. Pero meron bang kasalanan na hindi mo ginawa? Dahil hindi ka sumunod. Okay. Ayan. Ayan. So, anong verse yun? What verse is that? James 4, verse James 4:17. 17. So, what does James 4:17 said? Wala, maghanap pa ako. Anong sabi niya? Maghanap na kayo. They ought to do and doesn't do it. It's sin. It's sin. So lahat daw, na alam natin na, Kinig lang ako. ano yun? Ano yung kwan? Yung alam natin na, Nakasalanan. hindi. Alam natin na masama. Alam natin na mabuti. 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 Alam mo na mabuti, Na mabuti. Natin ginawa. pero di mo ginawa. Yon. Kasalanan pala yun.
Ano? Oo. You know that it is good, Pero masama. but you did not do it. Hindi ginawa. Oh, yon. Kaya nga ang tawag omit, ano? Omission. Kinaligtaan mo. Ano? Kinaligtaan mo na ginawa yung dapat na gawin mo. Bakit putol-putol ang sakit? Ah, Yung tama ang dapat gawain. gawin. Okay, tama nga eh. Pero hindi mo ginawa yung tama. Eh, yung ginagawa natin, mali. Kaya nga. Natin sinusunod. Oo, Sinusunod. kaya kasalanan. Alam mo na mabuti. Alam mo, Ha? mali. Oo, alam mo na mabuti. Ito yung kwan. Alam mo na mabuti, hindi mo ginawa kasalanan. Okay, ito namang sin of commission, alam mo na, Mabuti. Hindi mo ginawa. oh, yun yung sin of commission yon. Pero yung sin of commission, Commission. commit yun eh. Alam mo na, Ang Diyos, komisyon. oh, commission. Alam mo na masama ito. Oh, kabaligtaran. Alam mo na masama, pero ginawa mo. Oh, yun ang sin of commission. Commission. Oo, alam mo na masama, ginawa mo. That is sin of commission. Okay, kaya nga commit, ano? Nag-commit ka ng sin because you know that it is bad or it is not good or it violates the law of God but you still do it. Okay. So saan matatagpuan 'yon na verse? Commission. Oh. 1 John 3:4. 3:4. Anong sabi niya? Whoever Whoever commit. sin Oh, or yun na, yung kwan. commit lawlessness. Yan, whoever commit. Kaya nga nag-commit ka eh. Kaya nga sin of commission. Commission. Okay, so maliwanag ba 'yon? Yeah. Yeah, okay. So sin of omission, ano 'yon? Alam mong mabuti, hindi mo ginawa. Ayan. So sin of commission, ano naman? Commission. Commission. Alam mong Alam mong mabuti tama ay ginawa mo pa. oh, alam mong masama. pero ginawa mo pa rin. Ayan, commission 'yon. Sin of commission. Ginawa mo pa rin. Okay. Ginawa pa rin. Okay. So, yun yung two types of sin. Ngayon, punta tayo sa consequences of sin. Ano? Consequences of sin. Ano bang ano bang ibig sabihin ng consequences? Resulta. Ayan, resulta. Bunga. Ano? Or kabayaran. Kabayaran ng kasalanan. So, ano ba ang kabayaran ng kasalanan? Ha? Una, first, anong sabi dito? Kasalanan. Ano ang kabayaran ng kasalanan? Ha? Letter A. Separation. Okay, so spiritual separation ito. So pag nagkasala daw, we are spiritually separated from God. Ayan, sa Old Testament, Isaiah chapter 59 verse 2. Anong sabi niya? Your iniquities have separated you from your God. Oh, okay. So, what separated us from our God? Kasalanan. Kasalanan. Yun ang ibig sabihin ng iniquity. Iniquity, ibig sabihin kasalanan. So, ang kasalanan mo, sabi niya, yun ang hiwalay sa iyo sa Diyos, sa Panginoon. Oh. Sa Panginoon. Yes. Okay. Bakit kaya? So, ibig sabihin habang gumagawa tayo ng kasalanan, lalong lumalayo ang Diyos. Oo. Lalong lumalayo. Kasi yung kasalanan daw, yun daw ang nagpapalayo o nagpapahiwalay sa atin sa Diyos. So in other words, paano tayo makipagrelasyon sa Diyos kung ganon? Ano?
So, lumalayo. Lumalayo tayo habang tayo nagkakasala. Bakit kaya? So, una, sagutin natin, bakit kaya nagpapahiwalay? Kaya po kayong lumapit sa Diyos pag may kasalanan ng puso mo. Oh, okay. Bakit kaya lumalayo yung relasyon natin sa Diyos? Okay? So una, alam natin, ano bang nature ng Diyos? Ano? Holy. Ano? Holy. Banal ang Diyos kasi. Ayaw niya ang kasalanan. Okay? Kaya habang dumarami yung kasalanan natin, lalong lumalayo ang relasyon natin sa Diyos. Kasi banal ang Diyos. Tayo ang lumalayo, ang Diyos hindi Oo, lumalayo tayo kasi tayo naman ang gumagawa. Di ba? Oo. Ikalawa, medyo similar din ito, yung second. Yung second dito, death. Death, okay? Kasi Romans chapter 6 verse 23, ang sabi doon, for the wages of sin is death. But the gift of God is Spirit. ano ba yung sabi niya doon sa Romans 6:23? But the gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord. Okay. Alam niyo itong salitang death, ang ibig sabihin din separation. Separation din 'yon. Okay? Ang ibig sabihin ng death. Death means separation. But it's not only spiritual separation ito. Kasi meron pang ibang uri ng separation. Alam niyo kung ano 'yon? Death. Oo, yung death, kaya nga, yung death nagpapahiwalay sa atin sa Diyos, 'di ba? Pero meron pang iba na merong spiritual death. There is a spiritual death. Okay? Actually, there are 3 types of death. There are 3 types of death. Do you know? Okay, the first type is physical. Physical death. Pagka namatay na tayo, 'di ba? Separation 'yon. Bakit? Kasi naghiwalay yung our body, Our spirit. our body is separated from our spirit. Okay? Our soul is separated from our spirit. That's why separation, that is physical death. Okay? Physical death. So how about spiritual death? Spiritual death. Okay. So, that is our relationship. Relationship with God. Yan. So because of sin, our relationship with God was destroyed. It was broken. Because of sin. Okay? Now, pagka tuloy-tuloy na ganun ang situation natin, namatay tayo. Anong mangyayari? Okay? So, pupunta tayo doon sa ikatlong uri ng death. Alam niyo ano yon? Do you know? Suffering. That is what we call eternal death. Yan, so there's ano yung una? Physical death. Ikalawa, spiritual death. Ikatlo, eternal. Yun ang nakakatakot. Kasi alam nyo yung eternal death, mababasa natin sa Revelations chapter 21 verse 8. Anong sabi niya doon? Yung mga cowardly, sabi niya, mga unbelieving, yung hindi naniniwala, the vile, ano pa yon? The murderers, ayan, the sexually immoral, ano pa? Those who practice magic arts pa. Pala. Mga ano pa? Mga idolaters. Mga liars. So ano mangyayari sa kanila? They will be
consigned to the fiery lake of burning sulfur. Ano kaya yon? Lake of burning sulfur. Nako, mainit na Mainit. Mainit. Okay. And then, ano yun daw? This is the Second death. second death. Kasi yung pangalawa. Okay? Ang sabi natin ikatlo kanina eh. Pero hindi siguro kwan yung physical death, ano? So we have the physical death, we have the spiritual death, and we have the eternal death, which is ano yon? Matatapon doon sa lake of burning sulfur. Okay, lake of fire. Yan. Okay. So ano 'yon? Impyerno. Ano? Impyerno. Ayan. So there's a suffering and regret. That's why sin, yung consequence of sin brings guilt, shame, and broken relationship. Oh, that's the bad news. Pero meron bang anong solusyon ngayon? Magsisi. Ha? Anong solusyon? Okay? Okay, depende. Una, pagka ikaw ay hindi Kristiyano. Ha? Pagka ikaw ay hindi Kristiyano. So ano ang dapat? Ano ba ang solusyon? Ha? Jesus Christ. Okay. So Jesus Christ is the answer. Sabi niya, unahin natin itong Romans chapter 5 ito. Chapter 56 chapter 5 verse 8. Anong sabi niya doon? Ano sa chapter 5 verse 8. Hindi na ikuan no. Pero ang sabi doon, God demonstrated his love for us, that while we were yet sinners, Christ died for us. Okay. So yun ang solusyon. Ang solusyon, ang good news, mahal tayo ng Diyos, ang Diyos. Okay? Sorry. Mahal tayo ng Diyos. And then, dahil mahal tayo, He sent His only begotten Son. Okay? Ngayon, yung Son na ito, si Jesus Christ. Mahal tayo ni si Jesus Christ. Ano? And He was willing to give His life for our sins. Okay? Kaya napako siya sa krus. Napako siya sa krus. Oo. Kaya siya na ang nagbayad sa kasalanan natin. Kasi ang kasalanan may kabayaran. At ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. At ang kamatayan na yun ay ano? Impyerno. Yan, impyerno. Kaya si Jesus, kung hindi pumunta si Jesus Christ dito, ano mangyayari sa atin? Lahat tayo ay makasalanan. Pupunta sa impyerno. Lahat tayo. Oo, walang exempted. Yun ang bad news. Impyerno agad. Impyerno kasi fall short tayo sa glory of God eh. Yung puso natin corrupted. Hindi pwedeng magsama ang tao at saka Diyos kasi ang Diyos banal. Tayo makasalanan. Okay? Kaya we are separated from God. Kaya pag ang isang tao hindi niya tinanggap si Jesus Christ, anong mangyayari sa kanya? Walang kapatawaran. At pagka namatay na ganun ang kanyang kalagayan, what will happen to him? Diretso sa Oh, yeah, diretso. Oh, yun, kakatakot pala, no? Kaya nga bad news yun eh. Kaya pagka tayo ay hindi pa tumanggap kay Kristo, anong kailangan? Yung next na sinabi dito, faith, kasi kailangan pananampalataya. Without faith, walang justification.
Yes. Oh, faith. Una, maniwala tayo sa ginawa ni Jesus Christ. Faith. But Oh, ikalawa, we need to repent. repent. Repentance. Repent. Ano ba yung repent? Ha? Pag-ibig. Oh, repent. Pagbabago. Pagbaba. A change of mind, a change of heart. Okay? It is a decision to go back to God. Okay. And then ikatlo, baptism. Baptism. Oo, baptism. Kaya we need to include this kasi yung mga iba hindi nila ini-include yung baptism Because in baptism, there is a connection dito sa forgiveness of sins. Okay? Kasi doon sa Acts 2:38, memorize natin ito. Anong sinabi ng Acts 2:38? Unless a man be born again, he cannot enter into the kingdom of God. Ibang verse yun. John chapter 3 yon. Pero yung Acts 2:38, anong sabi niya doon? Ang first na word na ginamit doon, repent and be baptized. be baptized. In the name of For remission of sin. in the name of Jesus Christ for The remission. the remission. Ano bang ibig sabihin ng remission of sin? For the remission of sin, di ba? Anong ibig sabihin ng remission of sin? Kapatawaran. Kapatawaran para sa kapatawaran ng Para sa kasalanan. Ayan. And then we shall receive the gift of the Holy Spirit. Ayan. Okay. So, yun pala ang solusyon, pag hindi pa Kristiyano. If you are not yet a Christian and you need to restore your relationship first with God. Okay? So, the solution is Jesus Christ came. He died for our sins. Now, tayo ngayon, anong dapat natin gawin? First, we need to believe. Ano yung paniniwalaan natin? We need to believe in si Jesus Christ. Jesus Christ. Oo, maniniwala tayo sa kanyang ginawa. Maniniwala tayo na through the death of Jesus Christ, our sins will be forgiven. Yes. So we need to trust, mag-trust tayo sa ginawa ni Jesus Christ. That is faith. And then after we believe, we need to repent. And then we need to be baptized. Okay? So that is our response sa ginawa ni Jesus Christ sa atin. Okay. Now, kapag nananampalataya na tayo, okay, doon sa nauna kasi yung 1 John chapter 1 verse 9. Pag nagkasala tayo at tayo nananampalataya niya na. Anong sinabi niya sa 1 John chapter 1 verse 9? Christian. Chapter 1 verse 9. Nasa outline natin pero nandun sa una kasi If we confess our sin, He Oo. is faithful and just to forgive us our sin and to cleanse us from all Unrighteous. unrighteousness. Okay. So halimbawa, pag ikaw na-baptize na, tinanggap mo na si Jesus Christ, nagkakasala ka ulit. Anong dapat gawin? We need to confess our sins. Kasi yung confession na yon, hindi kagaya ng confession na pupunta ka sa pari. At mag-confess ka doon. We need to confess our sins. Sino? Kanino? Ay, Jesus. Kasi sabi niya, He is faithful. Sino yung tinutukoy niyang He is faithful? Ang Diyos. Ang Diyos. Okay, so He is faithful and Faithful. just And to just forgive our sins. Kaya itong confession na ito, it is a parang confess, it is a commitment na Lord, alam ko nagkasala ako and tulungan mo ako. It is a ina-acknowledge mo yung ina-acknowledge. pagkakamali, Oo. ina-acknowledge Yan, okay, yeah. pagkakasala. Ina-acknowledge ngayon and we are committing ourselves sa pamamagitan ng tulong ng Diyos na huwag na tayong magkasala.
Okay. Ano nang gagawin ulit? Oo. Okay. Kaya ang key points dito to remember. Key points to remember, una, we need to admit. Yung sinasabi nga ni Sister Memi, acknowledge. We need to acknowledge it before God that we committed sin. Gaya ni King David, di ba? Nung una, medyo tinatago niya. But after that, he acknowledged na nagkasala siya. Okay? Pero bumalik siya sa Diyos. Yun ang maganda. Bumalik siya. Kaya nga sabi niya, create in me a clean heart, O God. Sabi niya. And restore your Holy Spirit in me. Restore unto me the joy of my salvation. Kasi nawala sa kanya yun eh. Dahil sa kanyang kasalanan. Okay, so we need to acknowledge it before God. And we need to trust Jesus for the forgiveness. And the strength. Kasi doon nang gagaling ang strength natin kay Jesus Christ. Kaya nga si Apostle Paul sabi nga, I can do all things through Christ who strengthen me. Oo. So we need to trust in Jesus Christ. Okay? And then we need to repent. If you are not yet a Christian, pagka hindi pa tayo Kristiyano, ito ang dapat natin gawin. Repent and be baptized. Okay? Pero kailangan yung faith diyan. Kasama na kasi yung repentance kasi it is a manifestation that we believe. Naniwala tayo sa ginawa ni Jesus Christ sa atin. Okay? And then once we are a Christian, we need to commit ourselves to, number 4, anong sabi niya doon? Walk in the Spirit. Walk in the Spirit. Ayan. Galatians chapter 3 from verse 16. Anong sabi niya? Dapat magbunga tayo. We need to let the Holy Spirit fill us and work within us para magbunga. Ha? Ano yung mga bunga ng kasalanan ng Holy Spirit? Pag ang Holy Spirit nasa atin, meron tayong love, meron tayong joy, meron tayong peace, ha? Long suffering, gentleness, goodness, faith, meekness, temperance. Yan. So those are the things that we need to have. Those are manifestations that we have the Holy Spirit, that we are filled with the Holy Spirit. But that's not automatic. We need to let ourselves filled with the Holy Spirit. Be controlled with the Holy Spirit. We need to commit ourselves to do the things that God wants us to do. Okay? Oo. So yung gusto niya, gawin natin. Kasi pag hindi natin gawin, that is a sin of, anong sin yun? Omission. At kung alam natin na mali, ginawa pa rin natin. Anong sin yun? Commission. Ayan. So, galing natin, What are the 3 types of death? Ano yun? Una? Yung death muna. Physical. Ano pa? Spiritual. And then? Eternal. Yan. Okay. So ano ba yung mga types of sin? Omission and commission. Merong omission, sin of omission, and sin of commission. Yun ay under yung personal sin. Pero meron ding original sin. Okay? Yung original sin, ibig kong sabihin nito, what I mean hindi yung kasalanan ni Adan at Eva ang minana natin, kundi ang, ano yon? The consequence. Kaya nagkasala sila, na-corrupt yung ating puso, kaya ang nature natin naging rebellious. Alam natin na mali ginagawa natin. Okay? So yon ang original sin. But we thank God, dahil kahit ganon ang ating sitwasyon, hindi nag-give up ang Panginoon. Dahil mahal niya tayo at binigay niya ang kanyang bugtong na anak, si Jesus Christ. Talagang binigay niya ang kanyang sarili, namatay siya dahil sa ating kasalanan. Kaya yung hirap ng impyerno na dapat tayo ang nakakaranas doon,
kinuha na ni Jesus Christ. Okay? Siya na ang naghirap para hindi na tayo maghirap sa impyerno. Kasi gusto niya ma-restore yung ating relationship. At balang araw, makakasama natin siya habang buhay doon sa lugar na kanyang inihahanda para sa lahat ng mga tao na nakahanda. Okay, yon ang good news. Ano? At ipagpapatuloy natin next time na pag-aralan yung good news. Pero itong bad news, yung kasalanan. Ha? Oo. Okay. Oh, any question? Mga kapatid. Yung Brother Terry, Sister. yung bang tatlong kamatayan, Oh. ay stage 1, stage 2, may magagawa kung patay. Wala na tayong magagawa kung patay na tayo. Yes, pagpatay na wala tayo. Kaya habang hindi pa tayo patay, Na natin yun. oo, dapat gawin na natin yung tama. Dapat itama natin yung relasyon natin sa Panginoon. Habang buhay. Habang buhay pa. Habang buhay pa Okay. tayo. Oo. Ano pa magiging doubt ng mga tao kung ang ginawa ng Diyos, ginawa niya tayo, binigyan niya tayo ng kabuhayan, Mhm. ng magandang kalagayan. Oo. Tapos ang ganti nating kasalanan. Pero Mm. ginawa pa rin ng Panginoon Diyos ng paraan. Paraan, oo, yon. Kaya lang, pag laging ganon na nabubuhay tayo sa kasalanan, yun nga yung pinag-aaralan natin sa Book of Romans, yung wrath of God napupuno yun. Napupuno. Dapat That's talaga all. lahat ng tao, maunawaan nila, Mhm. talaga magkaroon ng pananampalataya, faith in God. Yes, yes. Oo, tama yun. Okay, any more question? Yung pastor, mayroon ako. Pero Ah, parang hirap i-explain eh. mm. Yung, ano ba? Yung pilit na righteous ka na. Mhm. Pero yung bunganga mo puno naman sa mula. Ay, hindi ka righteous. Oo, kaya nga dapat we need to overcome that. Okay? Kasi siguro isa sa mga weaknesses 'yon. Ano? Ano 'yon? Magaling magsalita ng hindi magaganda. Ano? Bad words. Oo, bad words. Bad words. Kaya we need to surrender that to God. Kasi hindi naman automatic 'yon, but we need to surrender to God na ipanalangin natin sa Panginoon na gagamitin ng Diyos ang ating dila para sa kanyang kaluwalhatian. Okay? Hindi para sirain ang mga tao o magmura o ano man 'yon, pero gamitin natin ang ating dila para sa kanyang kaluwalhatian. So we need to use our tongue, our mouth for the glory of God. Alam nyo, pag sinurrender natin sa Panginoon, 'yon, mas lalo tayong gagaling magsalita. Ano? Pero hindi na yung paninira, kundi Magandang salita. magandang salita na. Ha? Magandang salita. Ano ba yung magandang salita? Tungkol sa Diyos. Tungkol sa Diyos. Ayan, tungkol sa pagka merong mga nadidiscourage. Pero pang araw-araw na pamumuhay ba? So we use that to encourage. Madali lang To encourage other people, to encourage other Christians, di ba? Ayan, kasi magaling tayong magsalita noon, pero gumagaling tayong magsalita sa mabuting paraan.
Oo, kaya na-encourage natin yung mga nadi-discourage, ganon, na na-advisean natin yung mga nalilito, hindi niya alam ang ginagawa niya. That's why kung meron tayong weakness na ganon, ipanalangin natin sa Panginoon at through the help through the help of the Holy Spirit, mababago. Magaling pa rin tayo magsalita, mabunganga pa rin, pero ang lumalabas na sa ating bunganga ay yung mga magagandang salita. Gandang Fruit salita. of the Spirit. Oo, yun na. Okay, any more? No more. No more? Wala na. Okay, so thank you sa ating pakikinig. At next meeting or next Thursday ay ipagpatuloy natin yung ating pag-aaral. So nawa God will bless us more, at mas lalong dadami ang ating mga matututunan. Although siguro narinig na natin noon, but kung maulit-ulit kasi namamaster natin. Mas lalong Oo. Yeah. Okay, so kung wala na, so let's pray. Manalangin tayo, mga kapatid. O Lord God,